isang malakas na busina, at ang malamig na tilamsik ng maruming tubig mula sa imburnal ang biglang gumising sa diwa ni Maya. Sira na ang unang araw niya. Ang kaisa-isang malinis at plansadong uniforme niya na iningatan niya ng husto kagabi ay mayroon na ngayong malaking marka ng putik. Napayuko si Maya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa tilamsik, kundi dahil sa bigat na biglang bumalik sa kanyang dibdib. Ang pag-asang dala niya kaninang umaga ay parang bulang biglang naglaho. Sa harapan niya, huminto ang isang mamahaling motorsiklo. Bumaba ang driver, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket at helmet na halos tumakip sa buong mukha nito. "Miss, sa susunod tumingin ka kasi sa dinadaanan mo," sabi ng lalaki. Ang boses ay may halong inis at pagmamataas. Napanga si Maya, hindi siya makapaniwala sa narinig. "Ako pa talaga ang may kasalanan." Halos pasigaw niyang sagot. Ang panginginig ng kanyang boses ay hindi dahil sa takot, kundi sa galit. "Ikaw ang humaharurot na parang sayo ang kalsada. Tingnan mo ang ginawa mo sa uniforme ko." Tinanggal ng lalaki ang kanyang helmet. At sa sandaling iyon, nakita ni Maya ang isang mukhang tila inukit ng mga anghel. Matangos na ilong, makapal na kilay, at mga labing perpekto ang hugis. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay kasing arogante ng boses niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Isang uniforme lang, huwag mong palakihin." "Isang uniforme lang?" Ulit ni Maya, ang boses ay puno ng sarkasmo. "Para sa'yo, oo. Isang basahan lang siguro to. Pero para sa akin, ito ang pag-asa ko para sa kapatid ko. Unang araw ko sa trabaho ngayon, alam mo ba yon?" Dumukot ang lalaki sa kanyang wallet. Kumuha ito ng ilang pirasong 1,000 piso. "O heto," inabot nito sa kanya. "Pampalaba. At bumili ka na rin ng bago." Iyon na ang huling patak. Ang pag-aalok ng pera. Ang tingin na para siyang isang pulubing nang hihingi ng limos. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lahat ng pagod, puyat, at sakripisyo ay tila sumabog sa isang iglap. Hindi na siya nag-isip. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang isa niyang luma pero matibay na sapatos at buong lakas niya itong ibinato sa pagmumukha ng aroganteng lalaki. Plak! Tumama ito ng diretso sa pisngi nito. Natahimik ang lahat. Maging ang mga taong nag-uusyoso sa paligid ay natigilan. Ang lalaki, na ngayon ay hawak ang kanyang namumulang pisngi, ay nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi maipinta. Isang halo ng gulat, sakit, at matinding pagkainis. Hindi na hinintay ni Maya ang susunod na mangyayari. Paika-ika siyang tumakbo palayo. Iniwan ang kanyang sapatos at ang lalaking mas lalo pa sigurong nagalit. Bahala na. Kailangan niyang makarating sa De La Vega Corp. Hingal na hingal at huli na, ng 15 minuto, si Maya nang makarating siya sa gusali. Sinalubong siya ng masungit na tingin ni Aling Nelia, ang kanilang supervisor. "Cruz, unang araw mo palang late ka na agad. At anong nangyari sa'yo? Mukha kang nakipag-away sa imbornal." Sunod-sunod na sabi nito. "Sorry po ma'am, na-aksidente po ako sa daan." Paliwanag ni Maya, habang pinipilit itago ang kanyang paa na walang sapatos. Bumuntong hininga si Aling Nelia. "Hay nako, sige na. Ang bilin sa akin, sa ika-40 palapag ka daw naka-assign ngayon. Sa executive floor. Ang opisina ng CEO ang unahin mong linisin. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Maliwanag?" "Opo ma'am, maliwanag po." Habang paakyat sa service elevator, kinakabahan si Maya. Ang opisina ng CEO, kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa trabahong ito para kay Angelo. Pagdating sa ika-40 palapag, namangha siya sa katahimikan at karangyaan ng lugar. Makapal na carpet, mga pader na may mga painting at amoy na parang mamahaling pabango. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinakamalaking pinto sa dulo ng pasilyo. May nakasulat sa gintong plaka,
Benjamin de la Vega. Chief Executive Officer, kumatok siya ng 3 beses. Pasok. Isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa loob. Nanginginig ang kamay na pinihit ni Maya ang doorknob at itinulak ang mabigat na pinto. Pumasok siya, bitbit ang kanyang mga gamit sa paglilinis at yumuko agad. "Good morning po, sir. Magsisimula na po akong maglinis." Hindi sumagot ang lalaki. Narinig lang niya ang pag-ikot ng swivel chair na nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong humarap. Itinaas ni Maya ang kanyang paningin. At sa sandaling iyon, gusto niyang kainin siya ng lupa. Ang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa na nakasuot ng isang mamahaling suit at may pulang marka pa sa kanyang pisngi ay ang parehong lalaki na may-ari ng aroganteng boses at ng mukhang tinapunan niya ng putik kanina. Ang CEO ng De La Vega Corporation, ang lalaking binato niya ng sapatos. Parang may sunog pa rin sa pisngi ni Benjamin habang nakatingin siya sa babaeng nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala. Sa lahat ng tao sa mundo, ang babaeng nagbato sa kanya ng sapatos kanina ay ang bagong janitress na maglilinis ng opisina niya. Ang tadhana ay may kakaibang pagkamapagbiro. Isang salita lang niya sa HR, isang tawag lang. At ang babaeng ito ay mawawalan ng trabaho bago pa man niya ito masimulan. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Iyon ang nararapat na ganti sa kahihiyang idinulot nito sa kanya sa gitna ng kalsada. Pero may pumipigil sa kanya. Habang pinapanood niya itong magsimulang magpunas ng mga salamin na bintana, naaalala niya ang tapang sa mga mata nito kanina. Walang bahid ng takot, puro galit at pagkadismaya. Sa mundong ginagalawan ni Benjamin, sanay siya sa mga taong yumuyuko at sumusunod. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong sa unang pagkikita pa lang ay hinamon siya ng harapan. At sa halip na galit, isang kuryosidad ang unti-unting nabuo sa loob niya. "Sandali," sabi niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Natigilan si Maya at lumingon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Tumayo si Benjamin mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape na halos puno pa. Naglakad siya papalapit sa kinatatayuan ni Maya. At nang nasa tapat na niya ito, sinadya niyang bitiwan ang tasa. Splash! Tumapon ang maitim na likido sa makintab na sahig na gawa sa marmol, ilang pulgada lang mula sa paa ni Maya. "Oops, ang clumsy ko naman," sabi ni Benjamin. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Tumingin siya sa mga mata ni Maya. "Linisin mo. Ngayon na." Ito ang pagsubok. Gusto niyang makita kung paano ito kikilos sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Inaasahan niyang makikita ang takot, ang pagmamakaawa o kahit ang pagsusumamo sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita ni isa man sa mga iyon. Nakita niya ang muling pag-aalab ng apoy sa mga mata ni Maya. Huminga ito ng malalim, tila pinipigilan ang sarili. Pagkatapos, tumango ito ng dahan-dahan. "Opo, sir. Trabaho ko po iyan," sagot nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Iniwan niya ito at bumalik sa kanyang mesa. Nagkunwari siyang nagbabasa ng mga dokumento, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, pinapanood niya ang bawat galaw ni Maya. Kumuha ito ng basahan at panlinis, lumuhod, at sinimulang punasan ang natapong kape. Bawat kuskos ay tila may kasamang puwersa na para bang ang sahig ang pinagbubuntunan nito ng galit. Hindi ito nagreklamo, hindi ito bumulong. Ginawa lang nito ang trabaho niya nang may dignidad na hindi inaasahan ni Benjamin. Nang matapos ito, tumayo ito at tumingin sa kanya. "Okay na po, sir. May ipag-uutos pa po ba kayo?" Napalunok si Benjamin. Ang kuryosidad sa loob niya ay lalong lumaki. Sino ba talaga ang babaeng ito? Umiling lang siya. Ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang paglilinis sa kabilang sulok ng opisina. Maya-maya pa, narinig niya itong may kausap sa cellphone. Ang boses ay mahina
ngunit sapat na para marinig niya. Angelo? Oh, kumusta ang school? Oo, kumain ka na. Huwag kang mag-alala kay ate. Okay lang ako. Basta mag-aral kang mabuti ha. Para sa'yo lahat ng ito. Napahinto si Benjamin sa kanyang ginagawa. Ibang-iba ang tono ng pananalita nito ngayon. Malambing. Puno ng pagmamahal. Angelo. Kapatid niya siguro. Para sa'yo lahat ng ito. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip niya. Nang matapos si Maya sa kanyang trabaho, nagpaalam ito ng formal at lumabas ng opisina. Naiwan si Benjamin na mag-isa, nakatingin sa pinto kung saan ito lumabas. Hindi na ang galit ang nararamdaman niya, kundi isang bagay na mas komplikado. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kanyang sekretarya. Andrea, paki-email sa akin ang 201 file ng bagong janitress na naka-assign sa floor na to as soon as possible. Ilang minuto lang nasa screen na niya ang impormasyon. Maya Cruz, 24 years old, nakatira sa Tondo, nag-iisang breadwinner ng pamilya. Maya Cruz. Tumayo si Benjamin. Oras na para umuwi. Pero sa halip na dumiretso sa private elevator niya, naglakad siya palabas sa pasilyo kung saan naghihintay ang mga ordinaryong empleyado. Alam niyang doon dadaan si Maya. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niya itong naglalakad mag-isa. Mukhang pagod na pagod. Hinintay niya itong makalapit. At nang nasa harapan na niya ito, humakbang siya para harangan ang daan nito. Nagulat si Maya at napaatras. Ngumiti si Benjamin ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba, matatakasan mo ako ng ganun kadali, Miss? Huminto siya saglit, tinitigan ng nameplate na nakaipit sa uniforme nito. Miss Maya Cruz? Napatitig si Maya sa mukha ni Benjamin de la Vega. Ang ngiti nito ay hindi nakakatuwa. Ito ay mapang-asar. Isang ngiti ng isang taong alam na hawak kanya sa leeg. Ano pong kailangan ninyo, sir? Tanong ni Maya. Pinipilit na maging formal ang kanyang boses kahit na ang totoo ay gusto na niyang tumakbo. May naiwan kang dumi sa opisina ko, sabi ni Bench. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sa ilalim ng mesa ko. Bumalik ka, linisin mo. Napatingin si Maya sa hawak niyang pamunas. Sigurado siyang nalinis niya ang bawat sulok ng opisinang yon. Isa lang itong paraan para pahirapan siya, para ipakita kung sino ang mas may kapangyarihan. Pero sir, tapos na po ang oras ng trabaho ko. Mahinang katwiran niya. Ang De La Vega Corp ang nagpapasweldo sa'yo, Miss Cruz. Kung sasabihin kong hindi pa tapos ang oras mo, hindi pa tapos. Mariin niyang sabi. Walang nagawa si Maya kundi sumunod. Naglakad siya pabalik. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sumunod si Bench sa likuran niya. Sa halip na sa service elevator sila pumunta, iginiya siya nito papunta sa private elevator na para lang sa mga top executive. Dito tayo, utos nito. Pumasok si Maya sa loob ng elevator na parang papunta sa sarili niyang bitayan. Pumasok din si Bench at pinindot ang button para sa ika-40 palapag. Sumara ang makintab na pinto at naramdaman ni Maya ang biglang pag-angat nito. Napakatahimik sa loob. Tanging ang mahinang tunog ng mekanismo ng elevator ang maririnig. Hindi nagsasalita si Bench. Nakatingin lang ito sa salamin sa harapan nila. Nakita ni Maya ang kanilang refleksyon. Isang mataas at makisig na CEO at isang pagod na janitress. Langit at lupa. At bigla, isang malakas na kalampag ang yumanig sa buong elevator. Isang biglaang pagyanig. At biglang namatay ang lahat ng ilaw. Napatili si Maya sa gulat. Ang elevator ay huminto. Napakadilim. Wala siyang makita kahit ano. Anong nangyari? Kinakabahang tanong niya sa dilim. Walang sagot. Ang narinig lang niya ay isang mabigat na paghinga. Pagkatapos, isa pa. Sunod-sunod. Mabilis. Tila isang taong hirap na hirap huminga. Sir? Sir, okay lang po kayo? Ang katahimikan ay pinalitan ng isang tunog
na nagpatindig ng balahibo ni Maya. Isang mahinang ungol. Tunog ng isang taong takot na takot. "Sir Benjamin?" Nagsimulang maghabol ng hininga ang lalaki. Narinig ni Maya ang mahinang kalabog na para bang sumandal ito sa pader ng elevator at dahan-dahang napaupo sa sahig. "Hindi! Dito!" Bulong nito. Ang boses ay nanginginig at basag. "Ayoko. Ayoko ng madilim." Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng inis at galit ni Maya. Ang aroganteng CEO na nagpapahirap sa kanya ay nawala. Ang nasa harapan niya ngayon, sa gitna ng kadiliman, ay isang taong puno ng takot. Isang taong parang batang nawawala. Napalitan ito ng awa. Dahan-dahan, sa gitna ng dilim, kinapa ni Maya ang sahig. Sinundan niya ang tunog ng paghinga ni Bench. Naramdaman ng kanyang kamay ang nanginginig na braso nito at ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito at basang-basa ng pawis. "Huminahon po kayo, sir," sabi niya. Ang boses ay malumanay na ngayon. "Mawawala din to. Sigurado may darating na tulong." Umiling ito kahit hindi niya nakikita. Matagal. Para maiba ang isip nito, nagsimula siyang magkwento. "Alam niyo po ba, noong bata ako, iniwan kami ng tatay ko." Panimula niya, hindi niya alam kung bakit ito ang unang pumasok sa isip niya. Bigla na lang siyang hindi umuwi. Ang sabi ng nanay, naghahanap daw ng mas magandang buhay. Pero ang totoo, nalulong siya sa sugal. Iniwan niya kami sa isang bundok ng utang. Naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Bench sa kanyang kamay na para bang nakikinig ito. Nagpatuloy si Maya. "Wala kaming kuryente noon sa bahay kasi naputulan. Gabi-gabi, kandila lang ang ilaw namin. Si Angelo, yung kapatid ko, takot na takot din sa dilim. Kaya ang ginagawa ko, kinukwentuhan ko siya. Kung ano-anong kwento. Tungkol sa mga bituin na kahit malayo, nagbibigay pa rin ng liwanag. Tungkol sa mga alitap-tap na kahit maliliit, kaya pa rin gumawa ng sarili nilang ilaw." Huminto siya saglit at pinakiramdaman si Bench. Ang mabilis nitong paghinga ay unti-unti nang bumabagal. "Ang sabi ko sa kapatid ko, ang dilim. Parang problema lang yan. Nakakatakot sa simula. Pero kapag nasanay ka na, makikita mo na hindi naman pala siya laging masama. Minsan, sa dilim mo mas nakikita ang mga bagay na hindi mo napapansin kapag maliwanag, katulad ng liwanag ng buwan o ang liwanag na galing sa ibang tao." Tumingala si Maya sa madilim na kisame ng elevator. "Hanggang ngayon po, yun pa rin ang pinaniniwalaan ko, na kahit gaano kadilim, laging may liwanag na darating. Kailangan mo lang maghintay." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig na lang ay ang mas kalmado na nilang paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Bench. Ang boses ay mahina at halos paos. "Benjamin!" sabi nito. "Po?" Naguguluhang tanong ni Maya. "Benjamin! Hindi sir. Tawagin mo akong Benjamin." At bago pa makasagot si Maya, isang marahang tunog ang kanilang narinig. At kasabay nito, ang biglaang pagbukas ng ilaw na kulay kahel para sa emergency. Hindi pa ito ang normal na ilaw, pero sapat na para makita nila ang isa't isa. Nakaupo si Bench sa sahig, nakasandal sa pader. Ang mamahalin niyang suit ay gusot. Ang mukha niya ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Isang tingin na walang bahid ng pagmamataas. Isang tingin na puno ng kahinaan at pasasalamat. At nakita niya ang kanilang mga kamay. Magkahawak pa rin. Kasabay ng pagbalik ng ilaw ay ang pagtunog ng intercom. "Mr. De La Vega? Ma'am, okay lang po kayo? Papunta na po ang maintenance team." Agad na binitawan ni Maya ang kamay ni Bench na para bang napaso. Tumayo siya at lumayo ng bahagya, biglang nailang sa sitwasyon.
Nang bumukas ang pinto ng elevator, ang mga security at maintenance staff ay naghihintay na sa labas. Mabilis na tumayo si Bench. Ang dating CEO na puno ng awtoridad ay bumalik na. Inayos niya ang kanyang suit at naglakad palabas na parang walang nangyari. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Naiwan si Maya sa loob ng elevator, tulala. Ang lahat ay tila isang panaginip lang. Kinabukasan, pumasok si Maya sa trabaho na may mabigat na dibdib. Inaasahan niyang mas lalo siyang pag-iinitan ni Bench dahil sa nangyari. Dahil nakita niya ang isang bahagi nito na pilit nitong itinatago sa lahat. Pagbukas niya ng kanyang locker sa staff room, isang puting paper bag ang bumungad sa kanya. May isa pang maliit na kahon sa tabi nito. Kinakabahang binuksan niya ang paper bag. Sa loob, may isang pares ng bagong-bagong leather na sapatos, simple pero matibay, at tamang-tama sa sukat niya. Sa loob naman ng maliit na kahon, may masarap na amoy ng pagkain, isang lunchbox na naglalaman ng adobo at kanin. At sa ibabaw ng lahat, may isang maliit na puting card. Nakasulat dito, sa eleganteng sulat kamay, ang dalawang salita lang. Salamat. B. Hindi mapakali si Benjamin sa loob ng kanyang opisina. Kanina pa siya nakatitig sa financial report sa kanyang harapan, pero ang mga numero ay tila lumalangoy lang sa kanyang paningin. Ang isip niya ay nasa babaeng nagbigay sa kanya ng sapatos kahapon at sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Dalawang magkaibang tao sa iisang katawan. Si Maya Cruz, ang pasasalamat na naramdaman niya ay higit pa sa isang simpleng thank you. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sa loob ng elevator, sa gitna ng kanyang pinakamatinding takot, ang boses ni Maya ang naging ilaw niya. Ang kwento niya, ang simpleng paghawak niya sa kanyang kamay. Iyon ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Ito ay totoo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Benjamin ng isang koneksyon na hindi dahil sa kanyang apelyido o sa posisyon niya. Kinuha niya ang intercom. Andrea, cancel my lunch meeting with Mr. Tan. Sabihin mo may bigla ang emergency. Po? Pero sir, importante po yung meeting na yon. Nag-aalangang sagot ng kanyang sekretarya. I know. Just do it. Bago pa makasagot si Andrea, nagdagdag siya. And one more thing. Magpa-order ka ng adobo. Yung masarap. Mula sa isang karinderya, hindi sa restaurant. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Karinderya, sir? Oo. At dalhan mo ako dito. Ngayon na. Habang hinihintay ang kanyang tanghalian, lumabas siya ng opisina. Nagkunwari siya ngang may tinitingnan sa pasilyo, pero ang totoo, hinahanap ng kanyang mga mata si Maya. Nakita niya ito sa dulo ng hallway, masipag na naglilinis. Bigla, isang lalaking nakasuit, isa sa mga department head, ang humarang sa daan ni Maya at sinigawan ito. Ano ba yan? Bakit ba sapat tong sahig? Muntik na akong madulas. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Nakita ni Benjamin kung paano napayuko si Maya. Hawak ng mahigpit ang kanyang mop. Walang imik. Isang galit na hindi niya inaasahan ang kumulo sa loob ni Benjamin. Mabilis siyang naglakad palapit sa kanila. Mr. Gomez, malamig na tawag niya. Napalingon ang manager at nang makita siya, bigla itong namutla. Si CEO de la Vega. Good morning po, sir. Hindi mo ba nakikita ang wet floors sign na yan? Tanong ni Benjamin. Ang boses ay kalmado, pero puno ng panganib. O baka kailangan mong bumalik sa elementary para matutong magbasa? Nakita ko po, sir. Pero pinili mo pa ring sigawan ang isang empleyadong ginagawa lang nang maayos ang trabaho niya. Putol ni Benjamin. Bumalik ka sa opisina mo at sa susunod na may problema ka sa mga staff ko, sa akin ka dumaan. Maliwanag? Oo po, sir. Sorry po. Mabilis na umalis si Mr. Gomez na parang hinahabol ng 10 kabayo. Naiwan silang dalawa ni Maya sa pasilyo.
Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. "Salamat po, sir," sabi nito sa wakas. Tumango lang si Benjamin at tinalikuran ito. Bumalik siya sa kanyang opisina na may kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Nang mag-alas 5 na ng hapon, oras na para umuwi. Inutusan na niya ang kanyang driver na umuwi. Siya mismo ang magdadrive. Lumabas siya at naghintay malapit sa elevator ng mga empleyado. Nang makita niya si Maya na papalapit, huminga siya ng malalim at nilapitan ito. "Miss Cruz," muli nagulat ito. "Sir? Uuwi ka na ba?" Tanong niya. Sinisikap na maging kaswal. Tumango ito. "Sabay ka na sa akin. Ihahatid na kita." Alok niya. Napanganga si Maya. "Naku sir, wag na po. Nakakahiya. Magji-jeep na lang po ako." "Hindi yan tanong. Utos yan," sabi niya. Gamit ang tono ng isang CEO dahil iyon lang ang alam niyang paraan. "Let's go!" Walang nagawa si Maya kundi sumunod. Ang biyahe sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan ay puno ng katahimikan. Hindi alam ni Benjamin kung ano ang sasabihin. Sanay siyang magsalita tungkol sa negosyo, sa stocks, sa mergers, pero hindi niya alam kung paano sisimulan ng isang normal na usapan. "Kumusta? Kumusta ang kapatid mo?" Sa wakas ay tanong niya. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ni Maya. "Okay naman po siya, sir. Matalino po yung batang yon. Laging honor student." "Good. Education is important," sabi niya. Anong gusto niyang maging paglaki niya? At doon, nagsimulang magkwento si Maya tungkol kay Angelo. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Nakikinig lang si Benjamin. At sa bawat salita nito, mas lalo siyang humahanga. Nang maihatid niya ito sa kanto ng kanilang eskinita, nagpasalamat ito at mabilis na bumaba. Pinanood niya itong maglakad palayo hanggang sa mawala sa paningin niya. Nang sumunod na araw, ganun ulit ang ginawa niya. At sa sumunod pa, araw-araw, hinahanapan niya ng dahilan para makita at makausap ito. Minsan, bibigyan niya ito ng pagkain. Minsan naman, ipagtatanggol niya ito sa mga tsismosa. Isang hapon, habang nag-aabang siya para ihatid na naman ito, nakita niyang mukha itong pagod na pagod at uhaw. Pumasok siya sa pantry at kumuha ng isang bote ng malamig na tubig. Paglabas niya, iniabot niya ito kay Maya. "Oh," sabi niya, "mukhang kailangan mo to." Nag-aalangang kinuha ito ni Maya. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Isang maliit na kuryente ang tila gumapang sa braso ni Benjamin. "Salamat po, S." Hindi na natapos ni Maya ang kanyang sasabihin. Isang boses ng babae, malamig at matinis, ang pumutol sa ere. "Benjamin, darling." Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa hindi kalayuan ang kanyang ina. Si Victoria de la Vega. Suot ang kanyang eleganteng damit at mga alahas. Nakataas ang isang kilay nito at ang mga mata ay matalim na nakatutok. Hindi sa kanya, kundi sa babaeng nasa tabi niya. Isang tingin na puno ng paghusga. Naramdaman ni Maya na parang biglang bumaba ang temperatura sa buong paligid. Ang babaeng nasa harapan nila ay tila may dalang sariling taglamig. Mula sa perpektong ayos ng buhok hanggang sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos, sumisigaw ito ng kapangyarihan at karangyaan. "Mom," narinig niyang sabi ni Benjamin, "what are you doing here?" "I was visiting." "At mukhang may naistorbo akong eksena," sagot ng ginang. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatitig kay Maya. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao at hinahanapan siya ng depekto. Biglang nahiya si Maya sa kanyang sarili. Suot ang kanyang simpleng uniforme, pagod mula sa maghapong trabaho, at hawak ang isang bote ng tubig na bigay ng anak nito. Naramdaman niya ang sobrang liit niya. Sige po sir, ma'am. Mauna na po ako," sabi niya. Sabay yuko at mabilis na tumalikod. Nang makalayo na siya, narinig pa niya ang boses ng ginang. "Benjamin,
Who is that girl? At bakit mo siya kinakausap? Hindi na niya narinig ang sagot. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa pantry, isang babaeng nakaputing bestida ang pumasok. Maganda ito, mukhang artista, at bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngamong ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Hi! Bati nito. Ikaw siguro si Maya, di ba? Nagulat si Maya. Paano siya nakilala nito? Opo, ako nga po. I'm Isabel. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay na may perpektong manicure. Isabel Gonzalez. I'm a family friend of the De La Vegas. Nag-aalangang tinanggap ni Maya ang kamay nito. Nice to meet you po, ma'am. Oh, please, just Isabel, sabi nito. Actually, I've been hearing things about you and Bench. Alam mo na, a CEO and a janitress? It's a very interesting story. Naramdaman ni Maya ang pamumula ng kanyang pisngi. Chismis, yun lang pala ang tingin ng lahat sa kanila. Look, Maya, nagpatuloy si Isabel. Ang boses ay tila nag-aalala, pero ang mga mata ay nanatiling malamig. I'm telling you this as a friend. Huwag kang umasa. Benjamin is, well, he's Benjamin de la Vega. May mga responsibilidad siya. May mundo siyang ginagalawan na hindi mo maiintindihan. Baka ngayon he's just having fun, a little distraction. Pero sa huli, he will always choose what's best for his family and his company. Bawat salita ni Isabel ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Maya. Distraction. Isang laro. Kaya habang maaga pa, dagdag pa nito, lumayo ka na para hindi ka masaktan sa huli. Pagkatapos noon, umalis si Isabel na parang walang nangyari. Naiwan si Maya na tulala, yakap ang bote ng tubig na bigay ni Benjamin kahapon. Pero hindi pa doon natapos ang araw niya. Pagbalik niya sa executive floor, sinabihan siya ng sekretarya ni Benjamin na pinapatawag daw siya sa opisina. Ang naghihintay sa kanya sa loob ay hindi si Benjamin, kundi ang ina nito, si Mrs. Victoria de la Vega. Maupo ka, Hija, sabi nito. Itinuro ang silyang nasa harapan ng malaking mesa. Nanginginig na umupo si Maya. Inilapag ni Mrs. de la Vega ang kanyang mamahaling bag sa mesa at may kinuha mula sa loob. Isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak papunta kay Maya. Ano po ito? Tanong ni Maya. Isang tseke, diretsong sagot ng ginang. Nakalagay dyan ang halaga na katumbas ng isang taong sahod mo. Actually, dinoble ko pa. Consider it a thank you gift for your service to this company. Hindi gumalaw si Maya. Hindi ko po maintindihan. Simple lang, sabi ni Mrs. de la Vega. Ang boses ay nawalan na ng anumang pagpapanggap. Kunin mo ang pera at umalis ka na sa kumpanyang ito at layuan mo ang anak ko. Tinitigan ni Maya ang tseke. Napakalaking halaga. Sapat na para mabuhay sila ni Angelo ng komportable sa loob ng 1 taon. Sapat na para maibili niya ang kapatid niya ng bagong sapatos at mga libro. Ito na ba ang sagot? Ang madaling paraan para matapos ang lahat? Naalala niya ang sinabi ni Isabel. Naalala niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Pero naalala rin niya ang tingin ni Benjamin sa loob ng elevator. Ang pasasalamat sa mga mata nito. Ang kabaitan sa likod ng aroganteng anyo. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, itinulak niya ang tseke pabalik sa ginang. Salamat po sa alok ninyo, ma'am, sabi ni Maya. Ang boses ay nanginginig, pero buo. Pero hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko po ay ang trabaho ko. At kung gusto ninyong umalis ako, kailangan pong ang anak ninyo ang magsabi sa akin. Siya po ang boss ko. Natigilan si Victoria de la Vega. Ang ekspresyon ng pagkagulat ay mabilis na napalitan ng inis. Tumayo si Maya. Kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, babalik na po ako sa trabaho ko. Yumuko siya at tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng opisina,
Naramdaman niya ang matalim na titig ng ina ni Benjamin sa kanyang likuran. Pumunta siya sa pinakamalapit na banyo. Doon, sa harap ng salamin, tinignan niya ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nangingilid ang kanyang mga luha. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumuko. Pero hindi. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang yon. Biglang, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message mula kay Benjamin. Pinuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang. Huwag mo silang pakinggan. Magkita tayo sa rooftop pagkatapos ng trabaho. Pakiusap. Pakiramdam ni Benjamin ay sasabog ang kanyang dibdib sa nerbiyos habang naghihintay siya sa rooftop. Kanina pa siya paikot-ikot, hindi mapakali. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung pinakinggan nito ang kanyang ina o si Isabel? Nang marinig niya ang dahan-dahan na pagbukas ng pinto ng rooftop, napahinto siya. Pumasok si Maya. Ang buhok ay marahang tinatangay ng hangin ng dapit hapon. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, para kay Benjamin, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Maya, sabi niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Lumapit ito, ngunit huminto, nang may ilang talampakang distansya sa pagitan nila. Bakit mo ako pinapunta dito, sir? Benjamin, pagtatama niya. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Yumuko si Maya. Hindi tama to, ang sabi ng nanay mo, ang sabi ni Ma'am Isabel. Alam ko, putol niya. Lumapit siya hanggang sa halos magkadikit na sila. Alam ko ang sinabi nila, pero hindi sila ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mo at kung ano ang gusto ko. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. At ano po ba ang gusto ninyo, Sir Benjamin? Huminga siya ng malalim. Ito na. Walang nang atrasan. Mula nang dumating ka sa buhay ko, Maya, nagulo ang lahat. Panimula niya. Ginulo mo ang tahimik kong mundo. Binato mo ako ng sapatos. Pinakita mo sa akin na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. At tinulungan mo ako sa panahong pinakamahina ako. Tumingin siya sa malawak na tanawin ng syudad mula sa rooftop. Ang pagiging isang De La Vega ay parang isang kulungan. May mga inaasahan ng lahat sa'yo. Kailangan lagi kang malakas, perpekto, bawal magkamali, bawal matakot. Pero sa tabi mo, sa loob ng elevator na yon, naramdaman ko na okay lang maging tao, okay lang matakot, dahil nandoon ka. Bumaling siya ulit kay Maya, ang mga mata niya ay nagsusumamo. Ikaw lang ang nakakita sa totoong ako, Maya, hindi sa CEO, kundi kay Benjamin. At ang Benjamin na yon ay unti-unti nang nahuhulog sa'yo. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Maya, ang dahan-dahang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pero, paano? Bulong nito. Isa lang akong janitress. Ikaw. Ikaw si Benjamin De La Vega. Ano ang pakialam ko? Sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Wala akong pakialam kung ano ang trabaho mo. Ang nakikita ko ay ang babaeng matapang, masipag, at may gininto ang puso. Yun ang mahalaga sa akin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Hindi ito umiwas. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang lambot. Maya! Bulong niya. Ang kanyang mukha ay unti-unting lumalapit sa mukha nito. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Nakita niya itong pumikit, isang senyales ng pagsuko. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa tuktok ng isang gusaling sumisimbolo sa lahat ng pagkakaiba nila, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Malambot, matamis, at puno ng pangako. Ito ang kanilang unang halik. Isang halik na nagsasabing,
Handa silang harapin ang lahat, basta't magkasama. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit niya ang kanyang noo sa noo nito. Pareho silang naghahabol ng hininga, parehong nakangiti. "Simula pa lang ito, Maya Cruz," sabi niya. "Alam ko," sagot nito. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngangiti sa mga labi nito na walang bahid ng pag-aalala. Ngunit sa kabilang dulo ng rooftop, sa likod ng isang malaking air conditioning unit, may isang aninong nakatayo. Itinaas ni Isabel ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang perpektong kuha ng kanilang paghalik. Isang nga sangiting puno ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng isang babaeng nasasaktan. Ito ay ngiti ng isang manlalarong kakatapos lang ilagay ang kanyang pyesa para sa isang panalong galaw. Binuksan niya ang kanyang contacts at pinili ang isang pangalan na nakasave bilang asset. "Got it?" type niya sa message. "It's time for phase 2. Mabilis niyang ipinadala ang mensahe kasama ang larawan. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na umalis. Iniwan ang 2 taong walang kamalay-malay na ang pinakamatamis na sandali ng kanilang buhay ay ang simula rin pala ng pinakamalaking bangungot na kanilang haharapin. Kinabukasan, habang nagkakape ang mga manager at department head sa kani-kanilang mga opisina, isang email ang biglang pumasok sa kanilang mga inbox. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, ang inspirasyon ng ating CEO. At sa loob ng email, walang ibang laman, kundi ang larawan ni Benjamin de la Vega at ng isang janitress, magkayakap at naghahalikan sa rooftop bang De La Vega building. Parang isang bomba ang sumabog sa buong De La Vega Corporation. Pagpasok ni Maya sa pinto ng empleyado kinaumagahan, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang mga dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang iba naman ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Sinusundan siya ng mga mapanuring mata. Narinig niya ang mga salitang walang hiya, mga agaw, pera lang ang habol. Nang makarating siya sa locker room, nakita niya ang ilang kasamahan niyang janitress na nagtitinginan sa isang cellphone. Nang mapansin nila ang pagdating niya, bigla silang natahimik at mabilis na nag-alisan na para bang may nakakahawa siyang sakit. Hindi niya maintindihan. Anong nangyayari? Ang sagot ay dumating nang lapitan siya ni Aling Nelia, ang kanilang supervisor na may seryosong mukha. "Maya," sabi nito, ang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. "Sumunod ka sa akin." Dinala siya nito sa isang bakanteng utility room. Doon, ipinakita ni Aling Nelia ang kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi siya makahinga. Ang larawan. Ang larawan nila ni Benjamin sa rooftop. Kumalat to sa buong kumpanya kaninang umaga lang. Malungkot na paliwanag ni Aling Nelia. Email galing sa kung sino. "Maya, anak, ano ba itong pinasok mo?" Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Ang pisngi niya ay nag-iinit sa kahihiyan. Ang pinakapribado at pinakamagandang sandali ng buhay niya ay nakabuyangyang na ngayon para pagtsismisan ng lahat. Sa executive floor, isang emergency board meeting ang nagaganap. "Benjamin, you have to fix this," sigaw ni Victoria de la Vega sa kanyang anak. "This is a scandal! Ang reputasyon ng pamilya natin, ng kumpanya, nakataya dito." Kalmadong nakaupo si Benjamin sa kabisera ng mesa, kaharap ang mga board member na hindi maipinta ang mukha. "There is nothing to fix, Ma'am," matatag niyang sagot. "My relationship with Miss Cruz is personal. It does not affect my ability to run this company." "Personal?" Isang board member ang umalma. "Nag-email ang mga empleyado, Mr. De La Vega. They are questioning your judgment. May issue ng favoritism. Paano kung idemanda tayo ng babaeng yan in the future for sexual harassment?" Bago pa makasagot si Benjamin, pumasok si Isabel sa conference room. Mukha siyang nag-aalala at apektado. "Tita Ben," sabi niya. Ang boses ay malambot. "I'm so sorry. Nakarating na rin sa pamilya namin ang balita.
Daddy is very concerned. Naglakad siya palapit kay Benjamin at hinawakan ito sa balikat. Ben, I know you care for her, pero isipin mo ang kumpanya. Maybe you should let her go for a while para lang humupa ang issue. Tumingin si Benjamin sa mga mata ni Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kakaibang kislap doon. Isang bagay na hindi niya mawari. Samantala, sa ibaba, pinilit ni Maya na gawin ang kanyang trabaho. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang parusa. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Napaikot niya si Sir Ben. Magkano kaya ang nakuha niya? Kawawa naman si Ma'am Isabel. Si Isabel, bigla siyang naalala. Siya pala ang opisyal na babae sa buhay ni Benjamin. At si Maya, sa mata ng lahat ay ang kontrabida. Nang hapon na yon, isang mas malaking krisis ang sumabog. Isang tawag mula sa Research and Development Department. Isang top secret na file, ang blueprint para sa pinakabago nilang produkto na ilulunsad sa susunod na buwan ay nawawala sa server. At ang mas masama pa, ang kanilang pinakamalaking kakompetensya ay biglang nag-anunsyo ng isang produkto na may halos parehong-parehong konsepto. May nag-leak, may espiya sa loob ng De La Vega Corp. Agad na ipinatawag ang IT at security team. Sinimulan nilang itrace ang lahat ng digital footprint. Bawat computer, bawat access log, sinuri nilang lahat. Si Maya, na walang kamalay-malay sa bagong krisis, ay naglilinis sa pantry ng 15th floor. Ang palapag kung saan matatagpuan ang R&D department. May isang computer doon na ginagamit ng mga empleyado para sa mabilisang pag-check ng email. Gabi na. Halos lahat ay umuwi na. Dumating si Isabel sa pantry. May dalang tasa. Maya, nandito ka pa pala, sabi nito. Ngumiti. Grabe ang gulo sa taas, no? Nakakatakot. May corporate spy daw. Tumangulang si Maya. Alam mo, nagpatuloy si Isabel habang nagtitimpla ng kape. Ang sabi nila, ang huling access daw sa file na yon ay galing sa isang computer na hindi secured. Isang public computer. Hay, kahit sino pala pwedeng gumawa noon. Isang maling click lang ng isang taong hindi nakakaintindi. Pwedeng masira ang buong kumpanya. Tumingin si Isabel kay Maya. Ang mga mata ay puno ng kahulugan. Mag-ingat ka, Maya. Sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Pagkaalis ni Isabel, naramdaman ni Maya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ilang oras pa, sa opisina ng CEO, nag-report ang head ng IT security kay Benjamin at sa ilang board members. Sir, sabi ng IT head, ang mukha ay seryoso. We traced the breach. Ang illegal download ay nangyari noong Lunes, 5:30 ng hapon. Galing ito sa public computer sa pantry ng 15th floor. Napahinto ang lahat. May nakakaalam ba kung sino ang gumamit ng computer na yon sa oras na yon? Tanong ni Benjamin, kahit na nagsisimulan ng manikip ang kanyang dibdib. We checked the CCTV footage, sir, pero ang anggulo ay hindi klaro. Paliwanag ng IT head. Kaya ipinadala namin ang forensics team para kumuha ng fingerprints sa keyboard at mouse. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Sir, bukod sa fingerprints ng halos 20 empleyado ng R&D, may isang set ng prints na paulit-ulit na nakita sa buong keyboard. Isang set ng prints na hindi tumutugma sa sinumang empleyado ng R&D. Kaninong fingerprints yon? Tanong ni Victoria de la Vega, ang boses ay matigas. Tumingin ang IT head ng diretso kay Benjamin. The fingerprints, sir, belong to Miss Maya Cruz. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa loob ng opisina. Hindi makagalaw si Benjamin. Ang pangalan ni Maya at ang mga salitang fingerprints at breach ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak, ngunit hindi niya ito maproseso. Imposible. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagkakamali kayo. Sir,
The results are conclusive. Giit ng IT head, ipinakita ang isang folder na naglalaman ng report. We matched it with her employment records. This is insane! Sigaw ni Benjamin, hinampas ang mesa. Bakit gagawin ni Maya yon? She doesn't even know how to operate our internal servers. Isa siyang janitress. Baka naman hindi siya kasing inosente ng inaakala mo, anak. Malamig na sabi ni Victoria de la Vega, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Maybe she was hired by our competitors from the very beginning. Ang relasyon ninyo? Isang palabas lang para makuha niya ang tiwala mo at makalapit sa mga sensitibong impormasyon. Hindi. Mariing tanggi ni Benjamin, hindi ganoong klase ng tao si Maya. Kung ganoon, patunayan mo, hamon ng kanyang ina. Pero habang naghahanap ka ng patunay na wala naman, ang kumpanya natin ay bumabagsak. Ang mga stockholder ay nagpapanik. Ang board ay nagagalit. Ang pangalan ng pamilya natin ay nasisira. Kailangan nating kumilos, Benjamin. Kailangan nating ipakita sa lahat na kaya nating kontrolin ang sitwasyon. Humarap si Victoria sa mga natitirang board members. We need a scapegoat, and we need it now. Naiwan si Benjamin na walang salita. Napatingin siya kay Isabel na tahimik lang sa isang sulok. Ang mukha ay nagpapakita ng awa at pag-aalala. Ben, sabi nito, lumapit sa kanya. Baka tama si tita. Maybe, for the sake of the company, you have to do what's necessary. Ang necessary. Alam ni Benjamin kung ano ang ibig sabihin noon. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng empleyado para sa isang General Assembly sa main hall ng gusali. Walang nakakaalam kung para saan ito, pero ramdam ng lahat ang tensyon sa hangin. Si Maya ay nandoon din, kasama ang iba pang mga janitorial staff sa likuran. Kinakabahan siya. Mula nang kumalat ang report tungkol sa espiya, parang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Umakyat si Benjamin sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila mas matanda ng 10 taon. Hindi siya tumitingin sa direksyon ni Maya. Good morning everyone, panimula niya. Ang boses ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong hall. I call this assembly to address the recent security breach that our company has experienced. Isang katahimikan ang bumalot sa lahat. After a thorough investigation, nagpatuloy si Benjamin. We have identified the person responsible for leaking confidential company data to our competitors. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga empleyado sa kanyang harapan, ngunit ang mga mata niya ay tila tumatagos lang sa kanila. This person used their position of trust to access sensitive areas and information, causing irreparable damage to our company and to all of us who work hard for it. Sa likuran, naramdaman ni Maya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi maari. Therefore, sabi ni Benjamin, at sa wakas, ang mga mata niya ay napunta sa direksyon kung nasaan si Maya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Maya ang isang bagay sa mga mata ni Benjamin na hindi niya pa nakikita dati. Isang halo ng sakit, pagsuko, at kawalan. Effective immediately, we are terminating the employment of Miss Maya Cruz for gross misconduct and breach of company policy. Parang nabingi si Maya. Ang mga salita ay pumasok sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang utak ay tumatangging intindihin ang mga ito. Miss Cruz is to be escorted out of the premises immediately. Dagdag pa ni Benjamin. Bago mabilis na tumalikod at bumaba ng entablado, hindi na muling lumingon. Nagsimula ang bulungan. Ang mga dating bulong ay naging malakas na usapan na ngayon. Ang mga tingin ay naging mga akusasyon. 2 security guard ang lumapit kay Maya. Ma'am, sumama po kayo sa amin, sabi ng isa. Hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya doon, sa gitna ng daan-daang pares ng matang mapanghusga. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Benjamin,
Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit wala na ito. Inihatid siya ng mga guard sa kanyang locker para kunin ang kanyang mga gamit. Kinuha nila ang kanyang ID at access card habang naglalakad siya palabas ng gusali sa Walk of Shame. Nararamdaman niya ang bawat tingin na parang isang sampal. Nang makalabas siya sa malaking pinto ng De La Vega Corp, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi siya sumilong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Hinayaan niyang itago nito ang mga luhang nagsisimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Tumingala siya sa ika-40 palapag sa bintana ng opisina ni Benjamin. At nandoon siya, nakatayo. Nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng malakas na ulan. Nakita niya itong dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa salamin ng bintana. Isang imahe ng isang taong talunan at puno ng sakit. Iyon na ang huling pagkakataong nakita niya ito. Tumalikod si Maya at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, humagulgol siya. Nawala na ang lahat. Ang trabaho niya, ang reputasyon niya, ang tiwala niya, ang lalaking minahal niya. Gabi. Umuulan pa rin ng malakas sa labas na tila kasabay ng unos sa loob ng dibdib ni Benjamin. Nakatayo siya sa dilim ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi man lang niya tinitikman. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang eksena kanina. Ang mukha ni Maya na puno ng sakit at pagtataka, ang pagtalikod niya sa entablado, at ang huling sulyap nila sa isa't isa sa gitna ng ulan. Ginawa niya ang kailangan. Iyon ang sinabi ng kanyang ina. Iyon ang sinabi ni Isabel. Iyon ang sinabi ng buong board. Iniligtas niya ang kumpanya. Iniligtas niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Pero bakit pakiramdam niya? Siya mismo ang pumatay sa sarili niyang kaluluwa. May mali. Isang bagay na hindi ka panipaniwala sa buong kwento. Ang Maya na nakilala niya. Ang matapang na babaeng nagbato sa kanya ng sapatos. Ang babaeng may ginintuang puso na nagkwento tungkol sa mga alitaptap sa dilim. Ay hindi isang espiya. Hindi siya isang magnanakaw. Umupo siya sa kanyang upuan at binuksan muli ang kanyang computer. Pinanood niya sa ika-10 ulit ang CCTV footage mula sa pantry ng 15th floor. Nandoon si Maya, nagpupunas ng mga mesa, nag-aayos ng mga upuan, nagwawalis ng sahig. Dumaan siya malapit sa computer. Oo. Pinunasan niya ang monitor at ang ibabaw ng CPU. Ngunit sa buong 10 minuto na nakatutok sa kanya ang kamera, kahit isang beses ay hindi dumapo ang mga daliri niya sa keyboard, ni hindi man lang niya hinawakan ng mouse. Paano nangyaring ang fingerprints niya ay nasa buong keyboard? Imposible. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. David, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. It's me, Benjamin. I need your help. It's private. Si David ay isang dating pulis na ngayon ay isa ng private investigator, ang pinakamagaling sa larangan at ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop malayo sa sentro ng negosyo. I-trace mo lahat, utos ni Benjamin, matapos ikwento ang buong pangyayari. Ang background ni Maya Cruz, ang kanyang mga bank account, lahat. Pero mas importante, i-trace mo ang IT employee na nag-resign bigla pagkatapos ng insidente. Alamin mo kung saan siya nagpunta at kung saan galing ang pera niya. Tumango si David. I'll get on it. Sa sumunod na 2 araw, para siyang isang multo sa sarili niyang kumpanya. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Si Isabel ay laging nasa tabi niya. Nagpapakita ng suporta, ngunit ang mga kilos nito ay nagsimulang magbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Huwag mo nang isipin yon, Ben.
Sabi nito isang araw, "You did the right thing. Ngayon, we can focus on rebuilding the company. Together. Together." Ang salitang iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Isang gabi, habang nasa bahay siya, tumawag si David. "Ben, may nakuha ako," sabi nito sa kabilang linya. Yung IT guy, si Marco Reyes, nag-book siya ng one-way ticket papuntang Dubai isang araw pagkatapos siyang mag-resign. Dubai? Yes. At isang oras bago siya umalis, isang malaking halaga ang pumasok sa bank account niya. ₱500,000. Napaupo si Benjamin. Saan galing ang pera? Dito na nagiging interesante, sabi ni David. Ang pera ay galing sa isang kumpanya na nakarehistro bilang isang foundation. Ang pangalan, Gonzales Charity Foundation for the Arts. Natigilan si Benjamin. Gonzales, Isabel? Halos pabulong niyang tanong. Hindi direktang sa kanya, sagot ni David. Ang foundation ay nakapangalan sa isang pinsan niya, isang shell corporation. Pero ang tanging source of funding ng foundation na yan sa nakalipas na 5 taon, isang personal account na pagmamayari ni Miss Isabel Gonzales. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Isabel sa pantry. Ang mga payo nito, ang perpektong pagkakataon ng lahat. Siya ang may pakana. Ginamit niya si Maya. Sinira niya si Maya para makuha ang gusto niya. Isang matinding galit ang biglang pumalit sa lahat ng kalungkutan at pag-aalinlangan sa kanyang puso. David, sabi ni Benjamin, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng panganib. Where is she now? Funny you should ask, sabi ni David. Sinusundan siya ng mga tauhan ko mula pa kahapon. She's been very careful. Where is she? Mariing ulit ni Benjamin. Isang sandaling katahimikan ang namayani bago sumagot si David. Sir, minamanmanan namin siya ngayon. Nasa isang private dining room siya sa isang hotel sa Makati. May ka-meeting siya. Sino? Si Mr. Alfonso Chua, sir. Napapikit si Benjamin ng mariin, si Alfonso Chua, ang CEO ng kanilang pinakamalaking kakompetensya. Ang kumpanyang nakinabang sa nalik na impormasyon. Got it, sabi ni Benjamin. Bago niya ibaba ang tawag, nagbigay siya ng huling utos. David, kailangan ko ng pabor. Isang napakalaking pabor. 2 linggo. 2 linggo nang nakakulong si Maya sa loob ng kanilang maliit na bahay. 2 linggo nang walang tulog na gabi at mga araw na puno ng pag-iyak. Ang balita ng kanyang pagtataksil ay kumalat na rin sa kanilang komunidad. Ang mga dating palakaibigang kapitbahay ay tila iniiwasan na rin siya. Nawalan na siya ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-iisa siya at nakatulala sa bintana, isang kumatok sa pinto. Nag-aalangan siyang buksan ito. Sa labas, isang lalaking nakasombrero ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown na sobre. Para po kay Miss Maya Cruz, sabi ng lalaki at mabilis na umalis. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Maya ang sobre. Sa loob, may isang serye ng mga dokumento, mga bank statement, record ng flight, mga litrato, at isang sulat. Walang pangalan. Miss Cruz, alam kong mahirap paniwalaan, pero ito ang katotohanan. Pinaglaruan ka lang, ginamit ka, pero ang taong nanakit sa'yo ay siya ring taong gumagawa ng lahat para maitama ang mali. Basahin mo at maiintindihan mo. Isa-isa niyang tiningnan ang mga papel. Isang bank transfer sa isang Marco Reyes mula sa isang foundation na konektado kay Isabel Gonzales, isang flight ticket papuntang Dubai, isang litrato ni Isabel na palihim na kausap si Mr. Alfonso Chua. Napahawak si Maya sa kanyang bibig. Ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya para kay Benjamin
ay biglang napalitan ng isang matinding kirot ng pagsisisi. Hindi siya ang kalaban, biktima rin siya. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Panoorin mo ang business news. Ngayon na. I would like to call this emergency board meeting to order. Anunsyo ni Benjamin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na conference room. Naroon ang lahat. Ang buong board of directors. Ang kanyang ina, si Victoria, ang ama ni Isabel, si Mr. Gonzales at si Isabel mismo na nakaupo sa tabi ng kanyang ama, mukhang kalmado at nagtataka kung para saan ang biglaang pagpupulong. I have called you all today to formally announce a new strategic partnership, panimula ni Benjamin. Isang partnership na magpapalakas sa ating posisyon sa merkado. Tumingin siya ng diretso kay Isabel. Miss Isabel Gonzales, the architect behind this new venture, will be the one to present the details. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang mga papeles at humarap sa board. Thank you, Benjamin, sabi niya. As you all know, our company has been through a rough patch, but I am happy to announce that the Gonzales family is willing to. Actually, putol ni Benjamin, tumayo rin mula sa kanyang upuan. I think I have the wrong script. Ang partnership na tinutukoy ko ay hindi sa mga Gonzales. Nawala ang ngiti ni Isabel. Nagtaka ang lahat ng nasa loob ng kwarto. Ang partnership na tinutukoy ko, nagpatuloy si Benjamin, ang boses ay unti-unting tumitigas, ay sa pagitan ni Miss Gonzales at ng ating pinakamalaking kakompetensya, ang Chua Global Enterprises. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. What are you talking about, Benjamin? This is absurd! Galit na sabi ni Mr. Gonzales. Absurd? Tanong ni Benjamin. Lumakad siya papunta sa malaking screen sa likuran niya at isinaksak ang isang USB drive. Let me show you what's absurd. Unang lumabas sa screen ang kopya ng bank transfer sa IT employee na si Marco Reyes. Sunod ang flight details nito. This is the money you paid to our ex-employee, Isabel, sabi ni Benjamin. Para mag-resign, umalis ng bansa at manahimik. Namutla si Isabel. I don't know what that is. Pwedeng pineke lang yan. Talaga? Tanong ni Benjamin. Kung ganoon, baka ito ay hindi rin peke. Sunod na lumabas sa screen ang isang litrato. Isang malinaw na kuha kay Isabel at Alfonso Chua nag-uusap sa isang restaurant. At kung hindi pa sapat yan, sabi ni Benjamin habang ang lahat ay nakatingin sa screen na may pagkagulat. Baka mas gusto ninyong pakinggan mismo ang usapan nila. Pinindot niya ang play button. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw na malinaw ang boses ni Isabel. Yes, Mr. Chua. The final phase of the plan is complete. Benjamin trusts me completely now. Sa oras na mag-merge ang mga kumpanya natin, ako na mismo ang magpapatakbo sa De La Vega Corp. The company will be ours. Natigilan ang lahat. Walang makapagsalita. Si Mr. Gonzales ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa narinig. Si Victoria de la Vega ay napatingin sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkaunawa. At si Isabel ay nakatayo lang doon. Ang muka ay parang isang maskarang nabasag. How did you? Nauutal niyang sabi. Ang pabor na hiningi ko kay David. Sagot ni Benjamin na para bang nababasa niya ang isip nito. Ang waiter na nag-serve sa inyo sa restaurant na yon, tauhan niya. Humarap si Benjamin sa board. The plan was simple. To sabotage this company, make our stocks plummet, and force me into a marriage with her. Kapag nangyari yon, ang pamilya nila ang sasagip sa atin sa pamamagitan ng isang merger hanggang sa tuluyan na nilang makuha ang lahat. At para magawa yon,
Kailangan niya ng isang taong pagbibintangan, isang taong walang kalaban-laban. Tumingin siya kay Isabel. Ang mga mata ay puno ng galit at awa. At ginamit mo si Maya. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kanyang ina. "Now you know the truth, Mom," sabi niya. "I chose her then, and I choose her now. I choose the person, not the name, not the money." Bago pa may makakilos, bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang ilang pulis. "Isabel Gonzalez," sabi ng isang pulis, "you are under arrest for corporate espionage and theft." Habang isinusubo ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Isabel, ang tanging nagawa lang niya ay tumingin kay Benjamin. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo. Hindi na siya pinansin ni Benjamin. Pagkatapos ng meeting, wala siyang sinayang na sandali. Tumakbo siya palabas ng gusali, palabas ng kumpanya. May isa na lang siyang kailangan puntahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Maya. Hindi ito sumasagot. Muli niyang sinubukan. Walang sagot. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papunta sa tondo. Ang puso niya ay kumakarera. Sana hindi pa huli ang lahat. Bulong niya sa sarili. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Malakas pa rin ang buhos ng ulan nang huminto ang sasakyan ni Benjamin sa tapat ng eskinita kung saan nakatira si Maya. Hindi na niya inabala ang magpayong. Lumabas siya at tumakbo sa gitna ng ulan. Hinayaan ng malamig na tubig na basain ang kanyang mamahaling suit. Nang makarating siya sa tapat ng maliit na bahay, sandali siyang natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tahanan nito. Simple, payak. Ngunit may bakas ng dignidad at pag-aalaga. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. Isang batang lalaki, marahil ay nasa high school, ang nagbukas nito. Kamukhang kamukha niya si Maya. "Sino po sila?" tanong ng binatilyo, na agad nakilala kung sino ang nasa harapan niya. "Teka, kayo po si Sir Benjamin de la Vega, di ba?" "Ako nga," sagot ni Benjamin. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa lamig at kaba. "Nandyan ba ang ate Maya mo?" "Kuya, sino yan?" Isang boses ang naririnig mula sa loob at lumabas si Maya. Nang makita siya nitong basang-basa sa ulan, natigilan ito. Ang mga mata niya ay namumugto pa, ngunit wala na doon ang galit. Ang nakita ni Benjamin ay pagkalito at isang bakas ng sakit na hindi pa nawawala. "Anong ginagawa mo dito?" mahinang tanong ni Maya. "Kailangan kitang makausap," sabi ni Benjamin. "Pakiusap." Nag-aalangang pinapasok siya ni Maya. Simple lang ang loob ng bahay nila, ngunit napakalinis. Sa isang sulok, may isang maliit na altar na may kandila. Sa dingding, nakasabit ang mga medalya at ribbon ni Angelo. "Ate!" bulong ni Angelo, halatang nag-aalala. "Okay lang, Angelo. Pumasok ka muna sa kwarto mo," sabi ni Maya sa kapatid. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, isang mahabang katahimikan ang namagitan. "Napanood ko sa balita," basag ni Maya sa katahimikan. "Nalaman ko na ang lahat." "Maya, I'm sorry," sabi ni Benjamin. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. "Patawarin mo ako. Dapat hindi ako naniwala sa kanila. Dapat ipinaglaban kita. Dapat ano, Benjamin?" Putol ni Maya. At sa wakas, ang emosyon na kanina pa niya pinipigilan ay lumabas na. "Dapat hindi mo ako hinusgahan? Dapat hindi mo ako ipinahiya sa harap ng lahat ng tao? Alam mo ba kung anong pakiramdam na itakwil ka ng taong pinagkakatiwalaan mo?" Tumango si Benjamin, tinatanggap ang bawat salitang parang isang sampal. "Alam ko, at wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nandito ako para subukang itama ang lahat." Lumapit siya. "Ibinabalik ko ang trabaho mo. Triple ang sahod.
at isang formal na public apology mula sa buong kumpanya. Umiling si Maya. Hindi yon ganoon kadali. Ang nasirang tiwala, hindi nabibili ng pera o posisyon. Alam ko, sabi ni Benjamin. Huminto siya sa harapan nito. Kaya hindi yan ang pinunta ko dito. Dumukot siya sa kanyang bulsa, ngunit hindi isang singsing ang kinuha niya. Isang kapirasong papel. Ano yan? Tanong ni Maya. Isang scholarship grant, paliwanag ni Benjamin. The Maria Cruz Foundation. Ipinangalan ko sa nanay mo. Ito ay isang lifetime, full scholarship para sa kapatid mo, si Angelo. Mula high school hanggang kolehiyo, kahit anong kurso pa ang gusto niya, sa kahit saang universidad sa Pilipinas. Sagot na ng foundation ang lahat. Natigilan si Maya. Napatingin siya sa papel. At pagkatapos ay kay Benjamin. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito isang suhol. Ito ay isang alay. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, malumanay na sabi ni Benjamin. Hindi ko rin hinihiling na bumalik ka sa akin. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo. Araw-araw, nakarapat-dapat ako sa tiwala mo. Nakarapat-dapat ako sa'yo. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Hindi bilang CEO at janitress, kundi bilang si Benjamin at si Maya. Tayong dalawa lang. Tumingin si Maya sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay sa mga mata ni Benjamin na puno ng pagsusumamo. Dahan-dahan, pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Dahan-dahan, tumango siya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Benjamin. Isang totoong nangiti. Hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit. Sa gitna ng isang maliit na bahay sa tondo, sa saliw ng malakas na ulan, 2 pusong nasaktan ang muling nabuo. 6 na buwan ang lumipas, isang babae na nakasuot ng isang simpleng business attire ang pumasok sa lobby ng De La Vega Corporation. Kumpiyansa ang kanyang bawat hakbang. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati sa kanya ng may ngiti at paggalang. Good morning, Ma'am Maya. Good morning po. Naglalakad siya papunta sa elevator nang may isang lalaking sumalubong sa kanya. Nakangiti ito. Ready for your first day? Tanong ni Benjamin de la Vega. Kinakabahan. Sagot ni Maya. Sabay tawa ng bahagya. First day ko bilang management trainee. Baka paglinisin mo na naman ako ng natapong kape. Tumawa si Benjamin at inakbayan siya. Hindi na. Ang CEO na ang magtitimpla ng kape para sa trainee niya. Pumasok sila sa elevator. Hindi ang private elevator, kundi ang elevator para sa lahat ng empleyado. Habang sumasara ang pinto, hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Maya. Welcome back, Maya Cruz. Bulong niya. Ngumiti si Maya. It's good to be back, Benjamin de la Vega. At habang umaakyat ang elevator, alam nilang pareho na ito na ang simula. Isang pangalawang simula na mas matatag, mas totoo, at binuo hindi sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, kundi dahil sa mga ito.